Paano nga ba mag-order ng Senomar online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa website ng PSA, that's psahelpline.ph, pwedeng mag-order ng mga documents galing sa PSA. At ang kasama sa mga documents na yan is yung birth certificate, marriage certificate, Senomar, at death certificate. Ang i-order natin online is Senomar, Certificate of No Marriage. Kadalasan requirements to, especially kung kapakasal ka or may mga iba kang kailangan na legal transaction, i-require yung Senomar or proof ng pagiging single ng isang tao. At take note lang na ang pag-deliver is nationwide, buong Pilipinas, hindi makakapag-deliver abroad. Pag mag-deliver within Metro Manila, pwedeng umabot ng 3 to 4 working days. Kapag naman outside Metro Manila, 3 to 8 working days. Disclaimer na pwedeng mas ma-extend pa to, especially kung may bagyo or may mga unexpected na incident na pwedeng maka-apekto sa pag-deliver ng mga documents. Click ko tong order now para makapag-proceed. Piliin dito yung file or yung need mong document, sa akin Senomar. Ito rin yung sinabi ko kanina na due to unpredictable quarantine conditions, the delivery of your requested documents may be delayed. And kailangan i-check itong I accept yung terms and conditions, privacy policy, also yung consent bago ma-enable tong continue na button. Hanggat hindi kasi ito naka-check, hindi tayo makakapag-proceed. So, check ko ulit to. Pwede nyo basahin yung terms and conditions and yung privacy policy na rin before mag-proceed. So, ito yung user agreement or terms and conditions, while ito naman yung sa privacy policy. Balik tayo dito, click ko yung continue. By the way, kung ang gamit nyo is yung cellphone ninyo, parehong-pareho lang din yung magiging proseso. Pumunta lang sa same website na psahelpline.ph and then, scroll down ko lang, click natin tong order now, piliin yung document na kailangan. I-check din to, katulad nung nakita natin kanina. Check lang tong dalawa, scroll up, and then tap continue. So, continue din ako dito sa computer ko. Are you requesting for your own Senomar or for someone else? Sa akin, for my own, and then click ko yung continue. Ito yung mga kailangan na information. So, dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit yung PC or yung computer ko. But again, kahit anong device ang gamit inyo, mapa-computer man yan, mapa-cellphone, tablet man yan, pareho lang din yung requirements at yung magiging proseso. Try nating bumalik. Very quick lang. Kung for someone else naman, ito yung karagdagang information na kailangan i-provide. Ang pwede lang kasi mag-request ng document or ng Senomar is yung anak ninyo or yung parents ninyo. Other than this, hindi na pwede. So let's say I'm requesting for my father. Pwede ko nang i-click to. Ito rin yung mga requirements na kailangan. So balik lang ako, my own Senomar. Click ko yung continue and i-provide ko na yung mga documents or yung information na hinihingi rito. Click yung continue ulit. For gender, female, civil status is either kung ano applicable sa inyo. And then, kumpletehin lang yung complete name, first name, middle name, and last name. Pag nakompleto na, mag-scroll down lang. Next is yung birthday naman. And yung government-issued ID. Itong ID na pipiliin natin is ito rin yung ipapakita natin doon sa mag-deliver ng documents sa atin. Kapag hindi natin na-present yung ID natin, hindi nila ibibigay yung PSA certificate. Ito yung list of valid IDs na tinatanggap nila. Kung sakaling humid ID ang meron kayo, ito yung pipiliin, yung SSS or Unified Multipurpose ID. Also, tinatanggap din nila yung sa DSWD ID, 4-piece na ID, NBI clearance, police clearance. And before ko i-click tong continue, scroll up lang ako kasi gusto ko lang i-clarify yung sa complete name. Ang ilalagay natin dito is yung maiden name. So halimbawa, kasal ka na, pinili yung married dito, pero ang itatype mo pa rin name dito is yung pangalan mo pa rin ng dalaga ka. Ang nakalagay dito is yung maiden middle name and maiden last name. So proceed tayo, click ko na tong continue. For step 2, may reminder dito na please make sure na yung name is spelled correctly kung paano siya nag-appear sa birth certificate. Kung sakaling married, please make sure na yung name na nag-appear is yung maiden name. So again, maiden name dapat yung nakalagay dito. Click ko yung continue. Para sa step 3, ilalagay naman dito yung father's complete name. First name muna, middle name, and then last name. Proceed tayo. Click ko tong continue para sa step 4 na. Mother's complete name naman. Yung pangalan ng nanay natin ng dalaga pa siya. Pag okay na, i-click na tong next. Nasa step 5 na tayo. Birthplace naman, kung saan ka pinanganak.
Kung outside the country, piliin dito yung bansa. Pero kung within the Philippines, as is lang. Next, yung sa birth province naman. And yung municipality na din. Click ko na yung continue. Para sa step 6, ano yung purpose nung nire-request nating document? So, ito yung mga pagpipilian. Pwedeng for travel, requirements, employment, sa kasal, sa claims, late registration, or iba pa. Sa akin, pipiliin ko na lang yung others. And magpapap dito yung reason. And then, click ko lang itong continue. For last step, mamimili na tayo kung i-deliver mismo sa bahay natin or for pick-up. Kapag ang pinili natin is for pick-up, may ma-receive tayong email and text na rin kung ready na bang i-pick up yung document. Hindi pwede ang authorized representative. Kailangan dalhin din yung government ID na nagpapakita ng mga information na nilagay natin, especially yung complete name. Hindi nila i-allow yung photocopy lang ng ID. Dapat yung original mismo. For pick-up location, ito yung mga pagpipilian. Yung sa mga national bookstore na branches. And kapag napili mo nga yung for pick-up, ilagay lang dito yung cellphone number at email address at i-click itong continue. Sa nationwide door-to-door delivery naman, ito yung pipiliin ko. Kailangan tama yung address na ilalagay natin or else magkakaroon ng issue sa pagkaka-deliver. May ma-receive yan tayong text and email about sa status ng order. And take note lang na hindi ito yung place of birth. Instead, ito yung delivery address. Possible kung saan ka na nakatira sa ngayon. At nakumpleto ko na lahat ng requirements. Meron ditong recipient. Hindi ko na mabago yung pangalan sa recipient. Ang pwede ko lang i-update is yung sa house number or yung basically address na pag-deliveran ng document. House number, subdivision, at ito pa yung mga ibang information. Also, sa bandang baba, kailangan ilagay na yung cellphone number and email address. Again, may receive tayong update sa phone and also sa email natin about sa delivery. So, i-make sure lang na tama ito. Also, dito, merong estimated time or date kung kailan ma-deliver yung document. At nagva-vary ito depende sa location. Pag tinlik ko tong question mark, based sa courier coverage, ang estimated delivery date, pag sinabing estimate, pwedeng magbago. Dito sa area na to is September 9. So, mula ngayon, aabutin ng 6 days kasama na yung weekends. Pero kung business day lang ika-count ko, 5 business days. And itong estimate na date na to is assuming na nabayaran mo na yung document within the day and wala ring may encounter na kahit na anong delay sa pag-deliver nga ng certificate. And kapag nga na-dispatch na or na-release na yung document, magkakaroon ng courier tracking link na isi-send sa email natin. And with that, proceed na tayo. Click ko na itong continue. Finally, magkakaroon dito ng summary ng details sa pinrovide natin. So, i-double check lahat ng ito. I-make sure na tama. And dito sa address, hindi sila naglalagay ng landmark or additional notes para nga naman mas madaling makita yung bahay ninyo. Sana next time ilagay yun dito or may option na ilagay yung mga ganong notes. And then sa akin, okay na. For number of copies, isa lang. Pero kung gusto nyo dalawa, ito yung magiging presyo. Kung dadagdagan nyo pa, of course, yung amount due is ito naman. Para napansin ko is mas may discount kapag nagdagdag kayo ng copy. So, isang kopya ulit. And finally, sa bandang baba nakalagay na please be advised that based on the details of your application, itong part na to is magpapakita mismo sa Senomar na issued upon the request of, which is ako, and then with the reason na ito yung nakalagay. At kapag nag-scroll down tayo, meron ulit reminder na huwag magta-transact sa mga online scammer. Ang PSA hindi nakikipag-coordinate ng transaction payments through Messenger. Wala ring additional fees. Kung ano lang yung nakikita nating amount dito, yun na mismo yung babayaran natin. And finally, sa bandang baba, nakalagay na hindi i-release yung document to anyone else kahit na may authorization letter pa. So, i-make sure na lang din natin na nandun tayo kapag i-deliver na. After all, makaka-receive naman tayo ng text and email din para doon sa tracking nga ng pag-deliver. And kapag okay na, i-click ko na itong confirm. Click ko yung continue. Para sa payment, ito yung mga option. Pwedeng credit card, GCash, Maya, marami pang ibang option dito. So, ang pipiliin ko is yung sa GCash ko na. Click ko tong GCash. And then, click ko tong pay using GCash ulit. Ito yung cellphone number ko sa GCash. Na-detect na siya. Pero kung sakaling hindi, pwede nyo namang i-type yung phone number ninyo. Click ko yung next. I-enter ko dito yung code na ma-receive ko sa phone. Click ulit yung next. At yung MPIN ko naman sa GCash. Click ulit yung next.
na-detect niya or nabasa kung magkano yung balance ko sa GCash, which is tama naman. This time, click ko na tong Pay for 20. So, redirecting na tayo sa merchant. So, click ko na lang tong Proceed. Nakalagay din sa bandang taas na paid and link na via GCash. Nung chinek ko rin yung GCash account ko, nagkaroon na dito ng bawas na 420 pesos. So, show delivery reminders. Magandang basahin ito, lalo kung biglang hindi natin inaasahan, hindi pala tayo magiging available na kunin or i-accept yung delivery, maybe for some reason, urgent or emergency. Kung sakaling ganun man, tumawag na lang din tayo sa PSA. Open sila Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Also, for unsuccessful delivery attempts, pwedeng tumawag rin sa number na to or pwedeng mag-reach out via email or chat sa Facebook channel nila. Sa legit lang na channel or na messenger account, mag-chat. Kung sakaling may 2 attempts na hindi pa rin na-deliver yung document na successful, unfortunately, after 30 calendar days, yung payment is mafo-forfeit na or parang TY na, thank you na lang. Pag ganon, mag-order na lang ulit tayo ng document sa psahelpline.ph and magbabayad ulit. Para sa next na nangyari, kung ano yung experience namin nung na-deliver na yung document, andito na yan sa video sa baba. Pwede nyo nang i-check. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!